ko po, bakit nung nangaral si Kristo dito sa lupa, hindi niya naituro na siya ay Diyos? Eh, hindi naman yun ang mission niya, eh. Ang mission niya, ipakikilala niya yung Ama, hindi yung sarili niya. Sapagkat kung ako'y magpapatotoo sa aking sarili, ang aking patotoo hindi katotohanan. May ibang magpapatotoo sa akin, sabi niya. Kaya ang mission niya, ipakilala yung Ama. Ngayon, yung Ama, siya naman ipakikilala. Ay ano, pakilala sa kanya ng Ama? Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, O, sabi yung Ama sa anak, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. sabi ng Ama, yung anak niya, Diyos eh. Eh kasi hindi, kung ikaw halimbawa sugo, ano ba ang gawain ng sugo? Ang sabi, ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalatian. Na dapat ang humahanap ng kalwalatian niya kung sa kanya ay nagsugo, ang gayon ay totoo. Sa mga kapatid, pag sugo ka, hindi yung sarili mo ipapakilala mo, kundi yung nagsugo sa'yo. Kaya tamang ipakilala ni Kristo, yung Ama, ang Diyos na iisa. Pero, nung pumanik na siya sa langit, eto naman yung mga alagad, ipinakilala naman siya na siya'y Diyos. O, atuto ka ba ron? Pakinggan mo, nung sabihin ni San Pablo, kay Pedro muna, mas nauna si Pedro eh. Si Simon Pedro, Oo. na alipin at apostol ni Jesucristo, na nagsipag kami nakasama namin ng mahalagang pananampalataya, sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. God our Savior, who is Jesus Christ. Niliwanag eh, ng Diyos at ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Conclusive yun eh. Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Pablo, ano sabi? Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Liwanag si Kristo yun. Dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya, nung nasa langit na siya, ipinakilala naman siya ng mga apostol na siya Diyos. At di naman katakatakaw sabihin siya Diyos. Anak ng Diyos ba naman? Sasabihin mo tao. Anak ng Diyos yun eh. Siyempre, Diyos may anak. Diyos ang anak. Tao may anak. Tao ang anak. Di ba? Anak ng kalabaw, kalabaw. Anak ng kambing, kambing. Di ba? Kalagayan ng tinutukoy doon. Eh kayo, kung bigyan kayo ng argumento ng liligaw kayo, bakit? Pagkabay ka anak ng presidente, presidente na. Hindi na makalagayan ng presidente. Yung presidente, tungkulin. Di ba? Ang kalagayan, tao, anghel, Diyos. Yung anak ng Diyos, Diyos. Yung anak ng Espiritu, Espiritu. Yung anak ng tao, tao. Pero presidente, hindi naman nanganganak ng presidente. Hindi naman kalagayan yun eh. Kaya ang filosofya sa inyo, bakit pagkabay ka anak ng presidente, presidente ka na, bakit? Halimbawa, anak ako ng hari, hindi ba pwedeng maghari? Tina naman ng ama ko pag hindi niya ako lagay ng hari. Ganun lang yun. Ang filosofyahin. Kasi ang gusto nila ganito eh. Si Pedro ay lumalangoy. Ang isda ay lumalangoy. Si Pedro ay lumalangoy. Kaya si Pedro ay isda. Yun ang kanilang filosofya. Para man pagka lumangoy ka, isda ka na. Di ba? O, di ba? Ang kanilang paniniwala, si Kristo raw, kaya tao, dahil daw, ang Diyos iisa lang daw ang Diyos, Ama lang. At yung Diyos na yung Espiritu. Kaya yun daw, yung Espiritu, si Kristo raw hindi Diyos dahil may laman at saka may buto. Yun ang kanilang argumento eh. Maling argumento yung ginagawa sa inyo ng, alam mo mga pastor nyo, ang natutunan sa Biblia yung ibabaw. Yung ilalim din nila nakuha. Miro mo, si Kristo raw, nag-umpisa nung ipanganak ni Maria. Paano nangyari? Nag-umpisa raw si Kristo nung ipanganak ni Maria. Eh, samantalang hindi pa nga ginagawa ang mundo, nandun na yung anak ng Diyos. 17:5. 17:3 yung tinanong sa akin, ano? O, iko man natin 5.
At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo. Luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Tama? Niluwalhatiin mo ako sa iyo ang kaluwalhati ang aking tinamo. Past tense. Ano? Tinamo sa iyo bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Di wala pang sanlibutan, meron ng anak. Saan mo sasabihin mo tao? Imposible. De los imposible.